Hi guys, share ko nga lang pala sa inyo yung mga sintomas na naramdaman ko ngayong meron akong anxiety. Una pala yung nahihilo, hilong-hilo na parang magko-collapse, matutumba. Sinulat ko na nga pala guys dito yung mga naranasan ko sa anxiety. Yung nahihilo guys na parang matutumba, tapos yung parang yung paglalakad mo tapos bigla ka na lang magaganito. Tapos yung parang mapapahawak ka na lang talaga guys sa pader. Ganun. Tapos syempre mag-aalala ka na kung baka meron sa'yo mangyari na baka matumba ka na lang, mabagok yung ulo mo. Ganun yung una kong naramdaman guys. Ngayon nga, ganun pa rin yung naramdaman ko. As in, hilong-hilo. Tsaka masama yung pakiramdam at mainit na katawan guys. Yung parang feeling mo para kang may lagnat, ganun. Pero pag pinahawakan mo naman sa kasama mo yung leg mo kung mainit ba, sabi nila sa inyo hindi naman daw mainit. Tapos pag nagti-thermometer ka. Tsaka sa pangatlo nga pala guys, yung nawawala yung focus mo. Kunwari ganito, yung kunwari naggumagawa ka ng video o kaya nagsusulat ka, bigla na lang mawala, basta wala ka sa focus guys. Kung ano iniisip mo habang meron kang ginagawa, lumilipad yung isip mo, hindi ka talaga makapag-focus. Grabe. Tsaka number 4 yung katulad nito, ang init-init ng panahon, tingnan mo. Ang init-init ng panahon guys, pero bigla ka na lang lalamigin. Tapos yung kamay mo, ito, papawis yan dito. Tapos parang yung kamay mo nanginginig yan. Ganon talaga, ang hirap. Tapos mag-worry ka na, yung parang hindi mo na alam gagawin mo. Doon ka na mag-start mag-panic attack. Ganun. Tsaka ano pa yun? Yung kinakapos ka guys sa hininga. Ganun. Kinakapos ka sa hininga, yung parang nagsasalita ka, tapos biglang maya-maya, bibigla ka na lang mawapalunok, ganito. Kasi parang kinakapos ka sa hininga. Ganun. Tsaka mapapainom ka ng tubig, pero pag uminom ka naman ng tubig, yung parang kala mo malulunod ka. Ganun yung naramdaman. Tsaka pa yun? Yung ang sakit-sakit ng ulo dito, tapos dito. Ang sakit talaga ng ulo, promise. Tsaka yung parang hindi ka ganito, tinan mo. Parang ramdam mo yun pag nadidiin dito, ang sakit-sakit, grabe. Sobra talaga. Tapos mapapaisip ka na baka merong sakit na kaya merong naipit na ugat. Ganun. Tsaka pala, guys, yung parang alam mo yung parang parang napaka-irritable mo, tapos yung konti lang nagagalit ka na agad. At yung yung parang maging matampuhin ka na, matampuhin. Sintomas din na anxiety. Tsaka guys, yung sinasabi nilang agoraphobia, yung takot na takot ka lumabas. Pero hindi naman yung reason dahil sa labas talaga. Ang pinaka-reason lang yun kasi baka syempre gawin lang baka ng panic attack, o kaya baka meron mangyari sa'yo sa labas na dahil nga sa sintomas mo. Kasi kung wala namang sintomas, hindi ka naman talaga matatakot na lumabas. Kasi yun nga, hilong-hilo. Kasi ba naman hindi matatakot nun, diba? Hilong-hilo ka nga. Tsaka pa pala, wait, isipin ko, hindi ko na titingnan dito sa mga sinusulat ko. Pa ba yung naramdaman ko?
Yung ano guys, yung natutulog ka, tapos bigla ka na lang ano, yung parang nagigising ka bigla kasi parang ang atakin sa puso, tapos biglang ang lakas-lakas ng kabog ng dibdib mo, tapos yun, 'di ba? Ayaw mo namang gisingin yung mga kasama mo kasi syempre parang nahihiya ka rin naman kasi parang ulit-ulit na yung parang iniisip mo rin minsan na parang nakaka-istorbo ka na sa kanila. Kaya yun talaga, ang hirap guys, yung parang kala mo bigla na lang mapuputol yung hininga mo kasi ang lakas-lakas ng kabog ng dibdib mo. Yun, isa pa yung symptoms na ramdaman ko. So, ano pa ba yun? Wait lang guys. So, yung ano guys, yung alam mo yung 'di ba dati meron ka namang ginagawa, kunwari nagchat-chat ka sa ano, sa Messenger. Yung parang natatakot ka nang basahin minsan yung message nila kasi baka iisipin mo baka may bad news, yung parang matitrigger ka na naman, parang ninervyusin ka. Ganun guys, ganun talaga. Yung isa pa yung symptoms ng anxiety, ganun. Tsaka yung ano, yung parang palagi mo na lang iniisip na meron kang ano, meron ka talagang sakit. Tsaka hindi ka naniniwala sa mga sinasabi yung parang hindi ka na naniniwala sa mga sinasabi ng doktor kasi sinasabi naman nila na ano, na wala kang sakit. Kasi ako nga, ganyan rin sa akin nangyari kasi talaga ako na confine na ako sa ospital 2 beses, tsaka nagpa-laboratory test. Lahat naman ano, normal sa akin. Lahat naman sa akin normal, pero parang hindi na ako naniniwala na normal ako. Yung parang pinagpipilitan ko sarili ko na meron akong sakit kasi yun nga, sabi nila normal, pero ba't ang dami-dami ko talagang ano, nararamdaman na kakaiba sa katawan ko. Yung katulad, lalong-lalo na talaga yung hilo, yan talaga ang kinakatakutan ko sa lahat, yung hilo, kasi yung mapapahawak ka talaga sa sa pader, grabe talaga. Yung hindi mo ma-explain kung ano talaga nangyayari sa'yo, di man na palagi ka na lang mag-aalala. Pero yung hilo na wala kang balanse, yung lagi naman ako guys nag-exercise, kasi araw-araw ako nag-exercise, hindi ko pinapabayaan sarili ko. Pero bakit nahihilo pa rin ako, tapos biglang yung paa ko nanghihina, ganun. Yan guys, tas parang lagi itong mabigat dito, mabigat. Tapos ginaganyan ko yun, parang ginaganyan ko kasi parang ang ngalay sa leeg, grabe. Pero pag nagpapa-check up naman ako niyan, okay naman daw, normal naman yung BP ko, ganun. Pero ngalay na ngalay, as in dito. Ginaganyan ko pa yan, Ngalay na ngalay yan. Grabing ngalay. As in, yung parang mapuputol yung leeg mo. Ganun. Ngalay na ngalay. Tsaka yung yung mabilis kang makalimot, yung parang pag may sasabihin ka, bigla mo na lang makakalimutan. Yung sabihin mo, mapapaisip ka na, ano na ba yun yung sabihin ko? Yun pa isang symptoms yun guys ng anxiety. Tsaka yung hindi mo alam kung gutom ka na ba o hindi pa. Yung parang hindi ka nakakaramdam ng gutom. Kaya tas bigla na lang yan manginginig yung katawan mo. Yun na ang palatandaan na gutom ka na, yung nanginginig na yung katawan mo, namamawis na yung kamay. Kasi hindi mo naman parang hindi mo na mararamdaman talaga na gutom ka pag meron kang anxiety. Parang wala kang gana. Tsaka yung parang 'di ba, meron ka naman mga kaibigan. Example, ganun lang ka mga kaibigan. Tapos pag binisita ka diyan sa bahay niyo, parang hindi pa nga nagsisimula yung usapan yun, parang nininervyos ka na. Tapos bigla ka na lang magpapaalam sa kanila na kunwari meron kang gagawin kasi nahihiya ka na sabihin sa kanila yung totoo. Basta nervyos ka talaga pag meron kang anxiety. Parang natatakot ka sa lahat. Yung parang
parang ano, bumalik sa pagkabata na lahat na lang aaralin mo ulit. Parang ganun yung dati nga nung ano kasagsagan talaga ng anxiety ko. Grabe, as in takot na takot ako sa lahat. Yung dati naman nagmomotor naman ako palagi. Napakahilig ko nga magmotor guys, kahit saan ako nakakapunta, kahit minsan solo. Nagsiswimming pa ako mag-isa. Kahit saan, ang dami ko napupuntahan. Kasi ano, masaya yan ang tao dati. Tapos simula nung nagka-anxiety ko, yung parang natatakot na ako magmotor, yung parang hindi pa nga ako nalalayo. Parang masusuffocate na ako, yung parang hindi na ako makahinga. Grabe, tapos nahihilo ka na, parang mapapahinto na lang ako nyan magmotor kasi baka iniisip ko, baka mamaya niya madisgrasya ako. Ganun, basta ang dami ko talaga guys na natakutan. Grabe, tsaka ang mahirap pa dito sa ano, naramdaman natin ng anxiety, yung parang tayo lang yung intindi talaga sa naramdaman natin. Yung iba, siguro baka iniisip nila na nag-aarte lang to. Ano ba yun? Magpakalalaki ka nga, yung parang ano, wag kang matakot kasi lalaki ka. Pero hindi nila alam na grabe na talaga yung nararamdaman natin. Tsaka ang pinakagrabe pa, yung tipong pumupunta ka sa ospital para malaman yung nararamdaman mo, tapos wala na silang maisabi sa'yo kung ano nangyayari. Tsaka yung parang kang nagiging trial kung ano na lang bibigay sa'yo na gamot. Kunwari ito sa hilo, iniisip nila na baka daw may vertigo ka, bibigyan ka ng Betahistine, pero hindi naman nag-work yung Betahistine. Tsaka dati nung na-hospital ako nun guys, yung parang binigyan nila ako ng gamot sa high blood. Kala ko talaga high blood ako. Kasi nga tumatas yung BP kasi dahil sa nervyos. Ganun. Yun pala, natural lang yun. Syempre pag nene-nervyos ka pala, syempre tataas talaga yung BP mo. Pero maya-maya naman pag nakalma ka, balik naman na sa normal. Ganun pala yun. Pero yun talaga yung pinaka-overthink ko guys. Yung kala ko high blood ako. Kala ko talaga high blood ako. Pero hindi naman. Ngayon, kada pumupunta ako sa doon sa doktor namin na nakilala, doon kasi ko palagi nagpapa-check up kasi bawal naman yung mag doctor hopping ka kasi syempre kung sino yung doktor na umawak sa'yo, yun lang talagang dapat titingin sa'yo kasi yun ang nakakaalam kung ano yung naging laboratory test mo. Grabe talaga yung grabe to guys, yung anxiety. Kala ko yung stress, biro lang yung mga ganun, yung parang ganun lang talaga ang stress. Yun pala, ang dami sa yung kayang iparanas ng stress. Yung hindi mo na nagagawa yung mga dati mong nagagawa eh. Ako, ang hilig ko mag-basketball, yun talagang sports ko. Yung basketball tapos yung football. Yun ang hilig ko, pero ngayon bihira na lang ako makapag-basketball pag maganda yung pakiramdam ko. Nag-a-adjust pa rin ako. Di ko na nga nakakasama yung mga kaibigan ko dati. Ito lang, sulat-sulat ako ng mga gusto kong ilabas. Kasi minsan wala naman akong makausap. Dilibang-libang ko lang sarili ko. Basta dati guys, napakamasayahin ko talagang tao, friendly. Pero parang naninibago na sila sa akin ngayon kasi hindi na ako panay alis. Bihira lang ako maalis kasi katulad nito, ang init ng panahon, parang naiirita ako sa sobrang init. Pero hindi naman na ako nagpapanik atang masyado. Kasi nung guys, nung isang isang araw, kami nun, nag-swimming dun sa malapit, dun sa Balatan. Medyo malayo naman pala, kasi meron pa mga bangin na madadaanan. Nagpapilit pa talaga ako na sumama, as in pinilit nila ako, tapos mangiyak ako nun nasasama kasi hindi nyo alam guys na ang ganitong merong anxiety disorder, yung kala mo araw-araw ka pa sasabak sa gera, yung tipong
Sasakay ka lang sa kunwari sa motor. Kala mo niyan, sasakay ka na sa roller coaster. Ang pakaramdam mo as in nervous ka nun. Pero sumama talaga ako kasi parang ayaw ko naman na ako yung maging dahilan na hindi sila mag-enjoy kasi syempre solo lang ako dito sa bahay, magpapaiwan tapos sila doon. Ayaw ko naman mag-alala sila sa akin. Kaya yun, sumama pa rin ako pero ang sama-sama talaga ng pakaramdam ko na hilong-hilo, na sobrang kabado, na kala mo parang sasabog yung dibdib mo. Ganun yung naramdaman ko. As in kabado ko pero parang miracle kasi hindi ako nag-panic attack. Promise, hindi ako nung nag-panic attack. Hanggang nga ngayon, hindi ako makapaniwala na nakaya ko yun. Walang gamot, ganun. Hindi talaga ako nag-panic attack. Kahit sobrang init ng panahon, ang ginawa ko lang, nakinig lang ako sa mga advice ng mga naunang gumaling. Ganon. So guys, parang ang haba na nitong video, puputulin ko muna. Guys, thank you.